Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, 3 sa buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Kaya't sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesus na pawiin ang ating mga pagdududa at patuloy na magtiwala sa kanyang mapagpalang kamay. Dahil si Jesus ang ating daan patungo sa kaligtasan. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwagan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panukulan ay si Kristo Jesus. At pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at naging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit, pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po sa inyo, mga pilgrims at mga debotong naparito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Muli,
Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong pong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas, o kilala natin bilang The Doubting Thomas. Ang kwento ni Tomas ay isa sa mga kilalang tagpo pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi siya kasama noong unang beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya nga, sinabi niyang, maliban na makita ko lamang yung butas ng pako sa kanyang mga kamay at maipasok dito ang aking daliri, maipasok rin yung aking kamay sa tagiliran ng ating Panginoon, hindi ako maniniwala. Sa isang banda, naintindihan natin si Tomas. Sino ba naman ang hindi magdududa kung sinabi sa atin na ang isang taong alam natin na namatay ay muling nabuhay? Maaari ngayon, alam natin ang kwento ni Jesus. We all know that Jesus resurrected from the dead. Pero yung unang beses mong maririnig na ang taong ito'y nabuhay mula sa mga patay, maniniwala ka ba kaagad? Si Tomas ay totoo sa kanyang damdamin. Hindi siya nagpapanggap. Siya ay taong naghahanap ng katotohanan, ngunit nais niya ng katibayan. Kaya nga mayroon tayong sinasabing, to see is to believe. Gusto natin, kita natin. Gusto natin konkreto't ihahain sa ating harapan bago tayo maniwala. Ngunit pansinin natin, hindi pinagalitan ni Jesus si Tomas. Sa halip, nang muling magpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad, kasama na si Tomas, hinayaan na niyang hipuin ni Tomas yung kanyang mga sugat. At doon mas lumalim ang kanyang pananampalataya. Kaya nga, ano yung kanyang pahayag? Panginoon ko at Diyos ko. From doubt to faith. Mula sa pagdududa, si Tomas ay nakatawid sa mas malalim na pananampalataya. Ang kwento ni Tomas ay kwento rin ng marami sa atin. May mga panahon din na tayo ay nagdududa. Sa panahong ikaw ay may problema, sa panahong ikaw ay may sakit, kapag tila baga ang pakiramdam natin, katahimik ng Diyos. Sumasagot ba ang Diyos? Ngunit gaya ni Tomas, tinatawag tayo ng Panginoon na lumapit, humipo, at makipagtagpo sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nananatiling narinig lang natin, punta tayo doon. Makakatanggap tayo ng kagalingan doon. Kaya siguro ang marami sa atin ay narito. Narinig natin, nakakatanggap tayo ng biyaya sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Narinig natin, maraming gumagaling sa lugar na ito. But we want to see it firsthand. We want to experience it ourselves. Because to see is to believe. Kaya tayo narito. Gusto nating personal nating maranasan yung kagalingan. Personal nating matanggap yung biyaya. At ito yung pakikipagtagpo ng Diyos sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, sa mabuting balitang narinig natin para sa araw na ito, ang pahayag ni Jesus sa atin, mapalad ang mga taong hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Mapalad ang mga taong hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Ito yung sinabi ni Jesus kay Tomas. At ito rin yung kanyang mensahe para sa bawat isa sa ating naririto. Hindi natin siya nakikita. Hindi nadampian ng ating paningin o ng ating mga mata ang imahe ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, naniniwala tayo. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa pisikal na ebidensya, kundi sa ating karanasang espiritual at sa pag-ibig na natatanggap natin araw-araw mula sa Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, anong mga aral
ang natututunan natin mula kay Apostol Santo Tomas? Una, maging tapat sa ating mga tanong. Hindi masama ang magtanong. Hindi masama ang magduda. Lalo na kung ito ihumahantong sa mas malalim na pangunawa. Ikalawa, huwag tayong matakot na lumapit kay Kristo. Sa ating mga pagdududa, sa ating mga kahinaan, hindi tayo itinataboy ng Panginoon. Siya pa nga mismo yung lumalapit sa atin. Siya pa nga mismo yung nagpapakita ng kanyang mga sugat na tanda ng kanyang pag-ibig. Kahuli-hulihan, ikatlo, manalig kahit hindi nakikita. Ito ang hamon sa ating lahat, ang magtiwala sa Diyos kahit wala tayong hawak na kasiguruhan. Mga minamahal kong kapatid, sa atin pong pagparito sa dambana ni Santo Padre Pio, naway patuloy tayong manalig, patuloy tayong umasa na matatanggap natin yung ating hinahangad ng mga biyaya, na ating mararanasan yung kagalingang hinahanap ng ating katawan at maging ng ating mga puso. Maaaring sinabi natin kanina, to see is to believe. Nagpunta tayo dito upang makita, upang maranasan, upang maniwala. Pero nawa, sa ating paglisan sa lugar na ito, kaugnay ng kapistahang ito ni Apostol Santo Tomas, sa ating pagparito, nawa, ang ating baunin, to believe in order that we may see. Maniwala tayo, manalig tayo, upang mas makita natin ang maraming biyaya na nanggagaling sa Diyos. Lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod. Kalakipang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayong kami nagpapasalamat sa iyo kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Taong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit na'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarapila ng lahat ang naparito mong harap. Na siyang nagulat sa bulan, sa biyay nagpalaman, at ang iramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Tomas, at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo. Mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin na tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.